ito hong grupo ni Senator Alan Cayetano, ito yung lehitimo, yung nakakuha ng 13 votes na noong May 11, 2026 ho ay inihalal nga ho itong si Senador Cayetano bilang Senate President. At ito hong grupo naman ni Senador Sherwin Gatchalian, yun hong merong 12 boto. Ibig sabihin, ito daw ho ay illegal sublying. Nagkaroon sila ng plenaryo noong June 3 ng 2026. Yung dalawang senador lang yung naroon ay eksaktong kalahati ho sa 24, pero hindi ho ito ang tinatawag na majority dahil nga ho ang majority ho sa 24 ay 13. At dahil dito ay wala hong umiiral na quorum under Article 6, Section 16, page 2 na ayon ho dito sa Revised Penal Code, yung ginawa ho nila noong June 3 nitong grupo ni na Senador Sherwin Gatchalian na sinasabi ho ng batas na wala ho itong quorum yung pagpupulong sapagkat itinuturing na legally non-existent o void ab initio. Ang ibig sabihin ng void ab initio ay walang bisa sa simula pa lang. Kaya yun hong katotohanan sa likod ng dalawang absent na pilit na ipinagmamalaki ng Gatchalian Black na kunti lang daw yung natira sa kampo ni Cayetano sa formal na session noong araw na yon, pero hindi ho ito malaking sablay sa luhi kanila sapagkat wawasakin ng Supreme Court ang dalawang miyembro ng mayorya na hindi nag-boycott kundi pinigilan ang sirkumstansya at prosesong legal ng Estado. Yung hong si Senador Jingo Estrada na kanilang nakulong. Hindi ho siya makakadalo dahil sa kalukuyan nga po, nakapit nga po ito diyan ho sa Quezon City Jail para sa mga kasong plunder na hindi naman ito available at graft and corruption kaugnay ho diyan ho sa flood control projects anomalies Kaya ang kanyang pagkawala ay legal impossibility at hindi voluntaryong pag-iwan sa kanyang mayorya. Ibig sabihin, hindi pa naman ho ito natitigok hindi naman ito nag-resign, kaya siya pa rin ho ay kabilang pa rin ho siya sa mayorya sa grupo ho ni Senador Alan Peter Cayetano. Maging itong si Senador Bato de la Rosa ay nagtatargo nang dahil nga po sa kagagawan din ng gobyerno sapagkat ino-honor nila yung ICC warrant at gusto nilang dalhin sa dahig itong si Bato de la Rosa na idinadawit sa kasong crimes against humanity. Kaya yung hatol ng batas na sinasabi ho ng mga mambabata, sinasabi sa mga jurisprudence gaya ho ng Arroyo de Venecia at Pimentel versus Senate na ang quorum at majority ay binibilang base sa kabuang miyembro, yung total na membro, hindi sa kung sino lang ang physically na nakaupo o nakalaya na sabi ho dyan sa dinadahilan ng kampo ni na Senador Gatchalian. Ngayon ho, ito ho ay masasabi na ho nila ngayon na sila ho ang majority sapagkat muli hong nakuha na ho ng grupo ni Senador Gatchalian sapagkat kaninang umaga lamang ay nagsagawa ng plenary session ang Senado. Sa utos nga ho ito ng presidente, dumalo ho dyan ho si Senador Joel Villanueva, nagkumpleto sa kanila na 13. Maliban ho kay Senador Joel Villanueva, wala na hong umattend na iba pang senador. Siya lang natatangi para lang
makumpleto yung 13. Kaya ho, naagaw na ho ang Senate leadership na hawak ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ho sa ngayon ay si Senate President Sherwin Gatchalian na ang may hawak ng bit. Pero yun ho nga inaantabayanan ho ng publiko. Meron ho kayang bisa. May bisa pa kaya ho yung hinihintay na pagbaba ng hatol ng Supreme Court tungkol doon sa quorum at illegal na pagkuha pagsequester noong Senate leadership sa nitong ng grupo ni na Senador Sherwin. And noong hindi pa ho nagkaroon ng plenary session ngayon hong June 17, epekto pa kaya ito yung kaso nakakaharapin nitong dating 12. Yun ho ang magiging usapin na naman sa susunod mga kababayan ko, na yan ho ay talagang aantabayanan natin. Sapagkat kaya naman ho talagang lumipat itong si Senador Joel Villanueva, sapagkat ay ito ay kinausap ng Malacanang na para matuldukan na ang sigalot diyan ho sa Senado. Yung agawan sa leadership, bumaliktad ka na, pumunta ka na doon sa grupo ni na Gatchalian para ikaw ay hindi na makakasuhan sapagkat may nakaambang kaso sa iyo. Kakasuhan ka ni Ombudsman Boying Rebullion ng plunder and graft and corruption. Kaya kinausap itong mag-ama na ito. Ayun ho, at nag-usap na rin lang naman, nag-usap din sila ni SP Cayetano at naintindihan ni SP Cayetano kaya nag-concede na ho ito bilang Senate President. Yun ho ang senaryo ngayon. Kaya ho, ang may hawak na ngayon ng trono dyan ho sa Senado ay itong grupo ng Malacanang Senate. Ito naman ho ang hinihiling ni Senador Alan na yung blue ribbon ibigay sa kanila. Ayaw ko lang kung ibibigay. Pero nagtagumpay ho yung pananakot. Nagtagumpay ang administrasyon ni Marcos. Yung sunod-sunod na pagkakaso sa mga kritiko ng kanyang administrasyon. Para nga ho lang ay mawala na ho itong mawala itong usapin yung sigalot diyan sa Senado. Yung mga pagkakaso ng cyber libel, sedition at ano pa man, para lamang tumahimik itong mga bumabatikos laban sa gobyerno. Ito na ho ang solusyon para tumahimik. At sabi nga ni Senador Mig Zubiri, na isa rin itong pinagmamalaki na niya na sila daw ay magtatrabaho. Titingnan natin, yan naman talaga ang trabaho ninyo. Ang tatandaan lang ho natin mga kaibigan, sapagkat sa ginawa ho ng taktika, bukas ay atin hong aalamin kung ano pa ang magiging hakbang, malalaman ho natin na kung saan patutungo itong usapin ng flood control na hawak ngayon na kontrolado ngayon ng Malacanang Bloc o Malacanang Senate President, hindi naman siguro may tatanggi sapagkat naiimpluwensya ng presidente punong ehekutibo itong Senado. Hindi naman ho ito independent body. Hindi ho wala hong demokrasya ho dito hawak ho ng presidente yan. Maging yung kongreso. Wala na ho tayong maasahan pa. Sana huwag nang malibing sa limot sapagkat nangako naman itong nagsabi itong si Senador Rodante Marcoleta
kahit na siya ay ikulong ay bubuligligin niya itong yung pagbuklat nitong kung sino talaga ang may kagagawan, yung mastermind nitong flood control. Sapagkat kahit na ho na patuloy ang pagpapalabo na sa halip na palinawin ang isyu ng mga pangangailangang maresolba, lalo na yung nakawan sa gobyerno, ay meron ho talaga dyan ho sa mga makapangyarihan. Dyan ngayon, isa na ho, makapangyarihan ngayon ho ito ang Senado, ay sana hindi na ho nila pilit na binabaluktot ang mga batas. Iniintay pa natin yung kung ano magiging resulta nung reklamo nitong si Senador Alan Peter Cayetano diyan sa Supreme Court. At yung sana ay talagang busisiin ng mabuti yung talagang isinisigaw ng mga ng taong bayan, na sana hindi ho makaiwas sa pananagutan yung mga taong dapat na managot doon ho sa malaking pagnanakaw. At sana ho ay mapalitaw ng panibagong Senado ang palitawin yung tama, at hindi huwag sanang ipagtanggol pa yung mga mali sa pamamagitan ho ng paglihis ng mga isyo at para pagtakpan ho yung mga sangkot sa katiwalian. Huwag sana niyong gawing diversion, huwag kayo gumawa ng mga diversionary tactics kapag ang mga taong nangunguna sa pagpapatupad ng batas kayo na mismo bumabaluktot nito, ibang usapan na ho. Ibang usapan na ho. Huwag nyo nang gamitin ang inyong mga kapangyarihan para pagtakpan ang katotohanan, sapagkat kapag inyong pinagtakpan ho yung katotohanan, hindi ho natin makikita yung tinatawag nilang accountability. Yan ho ang inaasahan ho ng taong bayan sa inyo. Kaya hindi man kailanman ang yung mga lawmaker, hindi dapat kayo ay mga law bender din. At saka yung mga law enforcer, huwag naman kayo mga law bender. Sapagkat kayong mga sangkot, karamihan sa mga sangkot ho dyan ay isinasangkot ng 18 mga dating sundalo. Kaya yan ho ay delikado ho na kayo ay hindi na ho pagtitiwalaan ng taong bayan kapag ay ililihis pa o ninyong isyo na tungkol ho dyan sa pangangailangan o hinihingi ng taong bayan. Kaya inaantabayanan din ho, yaman din lamang na resolba na ho yung sinong lehitimo o sinong legitimate na Senate President sa ngayon as of June 17, 2026. Sa panibagong liderato ng Senado ay susubaybayan din ho natin yung galaw, ang pagpapatupad ng mga panukalang batas. Alin ba ho ang mas importante? Huwag naman sana ninyong saulain yung batas, sana paditawin ho ninyo diyan ho sa Blue Ribbon Committee ang isinisigaw ng taong bayan. Kaya umaasa ang sambayanan, kami rin ho ay makikipagtulungan ho sa inyo para ho ipalaganap yung mga impormasyon na dapat na malaman ng taong bayan sa inyong mga trabaho bilang mga mambabatas, at hindi ho kayo mga mambubutas. Yan. Sapagkat may ilang sandali na lang ang natitira sa ating palatuntunan, tayo ho ay muling magsama-sama. Subaybayan ho ninyo bukas ho. Maraming salamat ho sa mga kababayan kong Palawenyo at sa buong universe. At muli ho ninyong antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito sa Bigwas News Philippines ho. At huwag ho kayo magsasawa, pakilike man lang ninyo doon sa ating YouTube channel. Pakilike at kung pwede ho ninyo ma-share, mas maraming salamat. At salamat din ho sa ngalan ng ating mga magigiting na mga nakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Leo, si Tech Aaron, at ang ating news director Ma'am Rose Dingding,
Si Sir Jeff Balahonda ang director ho ng ating program director, yung ating news pa naman, station manager Ronnie Dave Abili at ang ating general station manager ay si Ma'am Naomi Cascara. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa buong universe, sa mga Ramiro family, sa mga kaibigan ko dyan sa abroad, sa US, mga batchmates ko dyan sa Mindanao, at sa lahat ng mga tumatangkilik sa programa ng Bigwas News Philippines. Thank you ho. Ang iyong nakasama sa loob ng isang oras, walang iba kundi si Don Robert Ramiro.